Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, APG, International Aviation Academy Incorporated. Ang OFW Family Circle ay isang proyekto ng OWA para magkaroon ng organisasyon ang mga pamilyang OFW sa bawat lugar sa ating bansa. Sa pamamagitan ng organisadong samahan na ito, ay napaparating sa pamilyang OFW ang mga benepisyong nakalaan para sa mga OFWs at miyembro ng kanilang pamilya. Ang mga OFW Family Circle din ang nagsisilbing sentro ng komunikasyon sa tuwing may mga okasyon at bagong pagsasanay at seminars ang ating pamahalaan para sa ating mga migranteng manggagawa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Delmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ipapakilala namin kayo sa ilan sa mga OFW Family Circles ng Las Piñas City. Aalamin natin kung ano ang mga naitutulong ng pagkakaroon ng OFW Family Circle sa pamilya ng ating mga OFWs. Ibabahagi din namin sa inyo ang mga kwentong OFW ng kanilang mga miyembro. Dadalaw tayo sa tahanan ng mga munyo sa Caloocan at aalamin natin ang dahilan ng pagkakabilang nila bilang finalist sa Regional Search for the Model OFW Family of the Year Awards ng National Capital Region. Ang mga kwento sa pagbabalik ng Buhay OFW. Gangster Lolo opens on November 19. Sa susunod na Sabado, ano ang mga dapat tandaan para makasigurado ang ating mga OFW na maayos at legal ang papasuking transaksyon sa pagbili ng kanilang bagong bahay? Ano-ano ang mga gawaing na itutulong ng OFW Family Circles sa kanilang mga OFW members? At ano ang kahalagahan ng visual simulation sa mga kapatid nating nag-aaral para maging marino? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection, and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Taong 2005 nang itinatag ang Golden Acre Subdivision OFW Family Circle Talon. Dati itong kilala sa tawag na Christian Habitat. Silang kauna-unahang OFW Family Circle ng Las Piñas City. Sa ngayon, meron na silang 40 members na mga OFWs at OFW families. Para lang po magkaroon ng samahan ang mga pamilya ng OFW para hindi naman boring. Pag may activity ang OWA, tinatawagan kami, pumupunta kami. Kagaya ng Migrants Day. Aktibo po ang Golden Acre Subdivision OFW Family Circle Talon sa mga proyekto na nakakatulong sa kanilang mga miyembro. Nagkaroon kami dito ng grocerya, yung galing sa OWA. Mga pa-trainings po, napakarami namin trainings na binibigay ng OWA. Kagaya na lang ng food processing, fish processing, tsaka yung paggawa ng mga novelties, pati sa financial literacy. Sa Central Bank pa nga po kami umaattend. Dati ding OFW si Anita. 3 years siya sa Singapore at 2 years sa Oman bilang mananahi sa factory. OFW din ang kanyang asawa na driver sa Saipan. 3 ang kanilang anak. Yung isa nasa Canada na ngayon, kasama yung buong pamilya niya. Tapos yung isa naman, yung asawa niya, nasa
Kuwait. Pangatlo nandito po. Paalis pa lang yung asawa niya, papunta naman ng Japan. Isa sa mga miyembro ng Golden Acres Subdivision OFW Family Circle Las Piñas, Talon, ang pamilya ni John Patrick Monteroyo, 27 years old, isang seaman, 3 taon na rin siyang nagbabarko. Namana na lang kasi yung ibang mga namin, kamag-anak namin, usually yun naman yung mga reason. Yung ibang mga magulang, sa akin po, yung mga pinsan-pinsan ko po, mga seaman din po. Kasalukuyan siyang nagbabakasyon at nag-aayos ng mga kakailanganing mga dokumento para sa kanyang muling pagsakay. Gaano pa lang po ng lineup. Kasi po ngayon, nagpapalit po ng mga training certificate yung MLC, Mariners Labor Code. Sila po yung nag-handle ng mga safety training ship ng mga barko po. Lahat po nung may bagong rules po sila na palitan lahat ng mga certificate. Tapos may mga expiration. Sa kanyang murang edad, alam na ni John Patrick ang nais niyang mangyari sa kanyang buhay. Nagdo-drawing na ako nung barko nung bata pa ako. Nagdo-drawing na po ako ng mga barko dun sa Yun lang po lagi ko yung drawing. Hanggang sa ngayon po, nakuha ko yung pagiging seaman. Parang goal ko kasi hindi ko gustong yumaman, gusto ko makatulong. Na okay lang kahit. Pero syempre, gusto ko munang maging successful sa pagiging mariner. Noong una niyang sakay, naranasan niya ang tunay na mundo ng isang seaman. Pag sinabing seaman, nasa isip lang ibang Katulad ko rin po, parang nasa isip ko pera. Money. Then yung pagdating po dun sa barko na, heavy worker ka pala dun lahat. Construction boy, lahat po gagawin mo. Magsisimula po talaga lahat dun. Katulad po nung biyahe namin ng Japan to Brazil po. 43 days po kami na walang nakikita. 43 days po kayong babiyahe. Ni kasalubong lang po ng barko. Matutuwa na kayo, may barko. Pero ang ginagawa po namin, tuwing gabi, meron pong happy na lang. Tapos may court din po kami sa barko. Gumawa na lang po kami, naglalaro po kami tuwing hapon. Parang usual nasa lang po, nasa lupa lang rin. Hindi po lahat ng OFW ay masaya ang nagiging kapalaran sa ibang bansa. Gaya na lang ng sinapit ng anak ni Aling Lilia Anciano, isa pa ring miyembro ng Golden Acres. Sa unang ma'am, maganda ang trato sa kanya, mga 4 na buwan. Ang problema nga lang ma'am, magpipitong buwan, magsisiyam, hindi ko nakakausap. Kasi, pala ma'am, ang kanyang cellphone at saka yung kanyang passport, ang amo pala ang nakatago. Kaya hindi siya nakakagamit. Sa pamamagitan ng kanilang samahan, lumapit si Aling Lilia sa OWA para humingi ng tulong. Pinatawag yung agency ma'am, pumunta naman doon. Nangako sila ma'am na, kasi ang sabi ko ma'am, kahit hindi sila magpadala ng pera, basta kahit 1 buwan, makausap man lang ako bilang ina, na malaman ko man lang na magandang kalagayan ng anak ko. Nang sumapit ang 9 na buwan, nakatanggap siya ng mensahe galing sa kanyang anak. Ma, sunduin niyo ako sa airport. Hindi ko na nga nakilala siya, ma'am. Nagpayat. Mataba yun, ma'am. Doon lang nalaman ni Aling Lilia ang nangyari sa anak. Mama, inulog ako. Pero pinagamot siya, ma'am. Pinagamot siya, pero hindi naman niya nagamit ang gamot, hindi niya ininom. Wala sa galit. Parang sama ng loob lang niya, ma'am. Biro mo naman 1 buwan siya, ma'am, na hindi. Yung parang wala siyang pagkain. Para lang siya, ma'am, mabuhay, tubig. Kasi ang almusal niya, ma'am, 12:00. Ang tanghalian niya, 12:00 ng gabi. Tapos gigisingin pa siya, ma'am, ng 3:00, kabaho na naman. Yun ang naging papel niya doon, ma'am. Tapos, nagtaka na lang siya na parang tinadyakan daw siya, ma'am. 2 palapag yun na, 2 nahulog siya. Ayon sa anak ni Aling Lilia, wala naman daw siyang nagawang kasalanan sa kanyang amo, basta bigla na lang nagbago ang trato sa kanya. Nagpa siya mag-ina na wag na lamang magsampa ng reklamo laban sa amo. Sabi ko, lalapit tayo doon. Wag na, mama. Ang importante, nagkita tayo. Tapos, ang kanyang passport, ma'am, malinis. Kasi, tsaka lang binigay ang cellphone, tsaka passport, ma'am, pauwi siya. Kung may malungkot na kwentong OFW,
Meron din namang good news. Kagaya na lang ng pagiging scholar ng isang anak ng OFW, si Bean Orquesta. Siyempre masaya daw po kasi po makakabawas naman paano sa niya, pangbayad niya sa tuition ko. 8 taon ng OFW ang ina ni Bean na si Paulina Orquesta. Nagtatrabaho ito sa isang chocolate factory sa Riyadh. Sa pamamagitan ng Golden Acre Subdivision, OFW Family Circle Las Piñas, Talon ay nakakuha ng ODSP Scholarship si Bean sa OWA. Mas salamat sa lahat na tinutulong mo sa amin na kahit ikaw lang, tinutulong mo kaming tatlo na yun, tinataguyod mo kaming tatlo na napapag-aral mo pa rin kami. Ang kinaiyak ako. Sa lahat, maraming salamat and I love you. Mahal na mahal kita, tatapusin ko yung pag-aaral ko para, magpahinga ka na, hindi ka na magtatrabaho, kami na lang nila ate, ng bunso namin kapatid. Yun lang, love you so much. Gangster Lolo opens on November 19. Sa susunod na Sabado, ano ang mga dapat tandaan para makasigurado ang ating mga OFW na maayos at legal ang papasuking transaksyon sa pagbili ng kanilang bagong bahay? Ano-ano ang mga gawaing na itutulong ng OFW Family Circles sa kanilang mga OFW members? At ano ang kahalagahan ng visual simulation sa mga kapatid nating nag-aaral para maging marino? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Taong 1980 nang unang magtrabaho sa Aramco si Engineer Alfredo Domingo Muñoz. Nakalabing 1 taon siya sa Saudi Arabia. Parang bagang nung dumating ako, second or third batch kami nung panahon na yon. Kaya ang hindi pa gaanong develop ang Saudi, ang Aramco itself, maganda talaga yung facility sa pinaka-main office para ka nasa Makati. Pero sa mga remote, ang tinutuluyan mo, katulad yan, kung nasa engineering inspection ka, madalas kung saan may project ang Aramco at developing nga, na-assign ka. So ang mga tinutuluyan namin, mga portable. Na-assign din ako ng Sapanya. Yambo, on that time, na-assign din ako. Tinuluyan ko noon, Sapanya at saka Yambo. Floating birds. At minsan nga, nagkaroon ng bagyo, nagising kami, nasa gitna na kami ng laot. Natanga yung barko. Ayaw pa sanang umuwi ni Engineer Freddy, pero napilitan siya dahil pumutok na noon ang gyera sa Middle East. Pinipigil kami kasi kung kailangan, sa kakaalis. Kasi nung panahon na yun, hindi na electrical engineer ang trabaho mo eh. Bomb inspector. Naghahanap kami kasi basta't may bakas ng tao, talaga naman may nakukuha kaming bomba eh. Tapos, na-observe din ako. Nakikita mo mga mice, lumulutang-lutang, kinukuha talaga yan. Sabi nga niya, umuwi ka na, hindi lang tayo sa pera. Nasa emergency compactor kasi membro ako ng fire brigade na volunteer. So, 2 ang payroll ko. Meron akong regular na payroll, may extra payroll ako, lalo pagka on-call. Nung magigera, ang daming benefits ko makukuha. Kung ako hindi umalis, meron kayong war zone, meron kayong remote area, ang dami. Wala, pina-resign ako ni Mrs. Sabi niya, uwi ka na. Noong mga panahon na nasa Saudi si Engineer Freddy, patuloy din ang pagtatrabaho dito sa atin ng kanyang may bahay na si Elsie. Dahil sa nagkatulungan ang mag-asawa, madali silang nakapagpundar ng bahay, lupain at mga negosyo gaya ng rice field at garment business. Kasi ako si Tuit na every year, pag umuwi siya, may project ako.
Yun ang naging ano ko eh. Kailangan yung, kasi matipid siya. Besides ng pinapadala niya sa akin na allotment, pagka-uwi niya, may take-home money siya. So, ako naman, pagka-uwi niya, di alam ko na may take-home kasi yung sweldo ko, pinipilit kong pagkasyahin yung sweldo ko sa mga gastos namin. Tapos yung pera niyang pinapadala, sinisafety ko yun na parang pagdating niya, mayroon siyang nakita sa pinadala niya. Tapos kung may take-home pa siya, di medyo malaki-laki konti, nai-invest ko siya. So yung unang alis niya, nag-invest ako ng lupa. Second year niya, nag-invest ako ng bahay. Third, bumili kami sa sasakyan, owner. Owner lang kaya namin bilhin. Yun. Pero basta talagang, yun ang naging target ko. Tuwing uwi niya, mayroon talaga akong investment. Kailangan mo talagang maging strong. As a wife ng OFW, kailangan mo maging strong. Kailangan mo, temptasyon, wala. Yung straight dapat ang isipan mo. Emotionally stable ka. Decision making mo, stable ka. Nang umuwi ng wala sa panahon si Engineer Freddy, siya muna ang namahala sa kanilang garment business. Almost 100 machines na yung makina namin eh. Ang dami na may mga tauhan na kami. Nag-ano kami, subcon kami ng sewing. Tapos nag-ano ako ng mga tahi-tahi ng mga uniforms sa mga offices. Pero hinahanap-hanap pa rin niya ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Kahit pa paano, yung dadaan ng aeroplano, namimiss mo rin talaga. Dahil saan diyan ka tumagal ng 11 years. Kaya muli siyang sumubok mag-abroad. Nakapagtrabaho siyang muli ng 2 taon sa Dubai. Magastos talaga ang lifestyle doon kasi pag weekend, andun kayo lagi, uso-uso pa naman noon lagi, nasa 5-star hotel lang yung sayaw sa ganun. So, ang budget mo na good for 1 week, nababawasan at pati yung savings mo, hindi ikaw na sa sarili mo, hindi mo gusto. Matapos sa Dubai, muli siyang nakabalik sa Saudi Arabia, ngunit mainit talaga Saudi at ito na, edad ko noon magsi-60 na. Pumapalo na yung high blood mo. Ayun na yung kalaban mo ngayon. So, magto 2 years lang uli ako. Nag-resign ako, gisa nga wala. Tuwing ko, lagi ako nasa clinic na eh. Sabi ko, hindi na kaya. Kahit na ayaw nilang pumayag, ano gagawin mo? Dito, okay naman dito. Yung sa kumpanya, sabi niya, huwag. Kaya mo yan. Hindi eh. Tuwing hapon, tatagbo ako ng clinic. Sa ngayon, abala si Engineer Freddy sa pagmamaneho ng kanilang sasakyan na inuupahan sa ospital na pinagtatrabahuhan ni LC. Bibigay sila ng seminar. Enjoy naman ako kasi kasama yung pasyal. Sa edad mong ito, kung saan ka dalhin, Laguna, everywhere. Baguio, mga 1 week, ganyan, 2 weeks. Sa Ilocos, naka 1 week kami doon. Libre lahat, pati ang hotel na naka-checking ka pa. Hindi ka ordinary tao, tinitreat nila kasi alam naman professional kami. So, yun na lang pinaglilibangan ko. Para sa mag-asawa, ang mapanatiling buo ang kanilang pamilya kung saan sentro sa lahat ng kanilang gawain ng Panginoon at ang mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak, ang pinakamahalagang kayamanan ng kanilang pamilya. Higit pa sa mga material na mga bagay na kanilang naimpo. Si DC PT at si Giselle naman nag-graduate ng MedTech. Pareho sila ng nanay niya. So naging mister niya, yun, si Ma'am. At baka end of this month or of this year, ito the end of the month, makasakay na. At ang bunso naman, sa ngayon nakasakay pa. Gangster Lolo opens on November 19. Sa susunod na Sabado, ano ang mga dapat tandaan para makasigurado ang ating mga OFW na maayos at legal ang papasuking transaksyon sa pagbili ng kanilang bagong bahay? Ano-ano ang mga gawaing na itutulong ng OFW Family Circles sa kanilang mga OFW members? At ano ang kahalagahan ng visual simulation sa mga kapatid nating nag-aaral para maging marino? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW.
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. 4 years ng electrician sa Kingdom of Saudi Arabia ang asawa ni Eloisa Biyag. Siya ang sekretarya ng OFW Family Circle Manuyo 1, Las Piñas, Boracay. 3 ang kanilang anak. ODSP Scholar ang panganay. Meron po kaming mga activity, yung birthday activity, tapos yung paggawa po ng dishwashing, ng beads, at saka yung nag-ano rin po kami, yung nagsiselling po kami ng mga ng mga raw materials para po makatagdag sa pondo ng OFW namin. Ayon kay Amalinda Mata, malaki ang naitutulong ng kanilang samahan sa bawat pamilyang OFW na kasapi dito. Nagtatagpo kami ng mga negosyo na natutunan po namin sa DTI. Maatin po kami ng training. Andun po yung gumawa kami ng paper mache, tapos sa dishwashing liquid, tsaka conditioner. Marami na po kami yung gumagawa. Din po kami ng mga bag po na kami rin po ang nagbebenta sa may gusto tulad ng mga kapitbahay namin para makalikom po kami ng puhunan para maiano rin namin sa ibang business po. Nakapagtrabaho si Emma ng 2 taon bilang sales lady sa isang boutique sa Qatar at 3 taon bilang office staff sa Dubai. Nasuportahan ko rin ang pamilya ko, na ibigay ko sa kanila yung gusto nilang at nakapag-aral din po sila sa maayos na paaralan. Bukod sa nataguyod ang mga anak, nakapagtabi rin si Emma ng para sa kanyang sarili na siya niyang ginagamit bilang puhunan. Sarili po akong business, yung silver, nagpapahulugan. Tapos lahat po ng mga pwedeng pagkitaan. Tapos may tindahan din po ako. Na yun, kasi ayoko na pong bumalik dahil malalaki na rin po mga anak ko eh. May mga sarili-sarili na po silang pamilya. Tapos maayos naman po ang buhay nila. Kaya bali yung binubuhay ko na lang sarili ko. Bukod sa mga livelihood activities, aktibo rin ang kanilang grupo sa pagsali sa iba't ibang gawain sa kanilang lugar, kagaya ng pag-volunteer sa weekly flag racing, medical mission at feeding program. Sumasali din sila sa mga skills training na pinatutupad ng ating gobyerno, gaya ng paper mache at herbal soap skills trainings, workshop at seminars for parents at financial literacy seminar. Cancer Lolo opens on November 19. Sa susunod na Sabado, ano ang mga dapat tandaan para makasigurado ang ating mga OFW na maayos at legal ang papasuking transaksyon sa pagbili ng kanilang bagong bahay? Ano-ano ang mga gawaing na itutulong ng OFW Family Circles sa kanilang mga OFW members? At ano ang kahalagahan ng visual simulation sa mga kapatid nating nag-aaral para maging marino? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Aalis at sila'y iiwan sa ibang bansa'y maninirahan nang makamit pangarap na inaasal.
Hindi pa sumisilay ang araw ay buhay na ang mga kapwa ko Rotarians ng Rotary International District 3830, gayon din ang mga best presidents. Madaling araw pa lang ay nagsimula na kami magsumba at mag-perform ng warm-up exercises sa Ayala Triangle, Makati para sa paghahanda sa aming pagtakbo in support for the Rotary 3K Run, Rotary Ultimate Number, na pinangungunahan ng Rotary International District 3830. Ang Rotary 3K Run ay isang pagtitipon to commemorate World Polio Day na ipinagdiriwang sa buong mundo taon-taon tuwing October 24. Halos 30 taon na ang ginagawang puspusang suporta ng Rotary International in eradicating polio worldwide. Ang Pilipinas ang kauna-unahang nagbenepisyo na magsimula ang Rotary na mag-immunize ng milyong-milyong kabataan laban sa polio noong 1970s. Simula noon, isa na ang paglaban sa polio sa mga pangunahing proyekto ng Rotary International sa buong mundo, maging ang Rotary International District 3830. Para sa taon na ito, ang mga kapwa ko Rotarians ay nagkaisa na magkaroon ng Rotary 3K Run bilang pakikibahagi sa World Polio Day. Sa pangunguna ng aming butihing Governor ng Rotary International District 3830, Governor Lito Colonna, at sa pakikiisa ng Secretary of the Department of Health, Secretary Enrique Ona, Best Presidents, past District Governors, District Officers, Assistant Governors, at fellow Rotarians, ipinagdiriwang ng Rotary International Philippines ang World Polio Day sa pamamagitan ng Rotary 3K Run. Ang mga nalikom na pondo ay mapupunta sa TRF's End Polio Fund. Join Rotary and help end polio now. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Full force ang suporta ng ating mga best presidents at kapwa Rotarians sa ginanap na New Generation Congress ng Rotaract ng Rotary International District 3830. Ang New Generation ay ang pamamaraan ng Rotary International para mahikayat ang mga kabataan na makiisa sa mga gawain ng Rotary International. Ang mga miyembro ng New Gen ng Rotary International District 3830 ay aktibo sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng mga serbisyong pampubliko kagaya ng medical at dental missions at mga gawain na may kinalaman sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Sa ginanap na New Gen Congress sa Taguig City University, lalo pang pinalawig ang kahalagahan ng partisipasyon ng mga kabataan sa mga gawain ng Rotary International. Binibigyan halaga ng Rotary ang mga kabataan at kinikilala ang importansya ng youth leaders bilang mga future leaders. Ang mga piling speakers ay buong pusong nagbahagi ng kanilang mga karanasan para magsilbing inspirasyon at driving force para lalo pang umigting ang pagnanasa sa puso ng ating mga kabataan na mag-alay ng selfless public service. Thank you all for coming, Breaking Fires! You just don't know you're feeling on top of the stage, seeing every single chair filled. Breaking Warriors. Welcome, everyone. This will not be New Generations Congress without each and every one of you participants, delegates coming from all over. Let's all give ourselves a big hand.
Minsan na namang ipinakita ng ating best governor, Governor Lito Colonna, ang kakaiba niyang leadership quality sa pagiging good influence and example sa ating mga kabataan na bahagi ng New Gen Congress. Noon, ang mga kabataan ay dapat lamang nakikita, ngunit di dapat pakinggan. Ngunit naging mas malakas ang boses ninyo sa pagsasabi ng mga bagay na nararamdaman ninyo ay ang mga maling patakaran. Today, your new ideas and concepts are being embraced and are opening the eyes of many adults, making them as aware that young people are the future. Sa kabuuan ay naging matagumpay ang ginanap ng New Gen Congress. Buo ang aming tiwala sa ating Rotaractors na ang kanilang mga natututunang aral ay kanilang maisasabuhay upang magsilbing magandang ehemplo ng isang tunay na batang Rotarian. Totoo, dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Sa susunod na Sabado, ano ang mga dapat tandaan para makasigurado ang ating mga OFW na maayos at legal ang papasuking transaksyon sa pagbili ng kanilang bagong bahay? Ano-ano ang mga gawaing na itutulong ng OFW Family Circles sa kanilang mga OFW members? At ano ang kahalagahan ng visual simulation sa mga kapatid nating nag-aaral para maging marino? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive-In Wall Cladding System, as green as it gets, South Insula Condominium, Beauty and Intelligence, Southville International School and Colleges, the Malaya Business Insight. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Ate Kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan,